nating mga taga-subaybay dyan. Kumusta na po kayo? Lingkod, si Ma'am Travelits. Yan. Nilagyan ko na ng Ma'am kasi yung iba nag-aalanganin akong tawagin, Travelits, Tita Lits, Ate Travelits. So, para isang tawag na lang, Ma'am na lang kasi ako ay talagang senior na. Diba? Para at least tayo sa isa't isa. Pagkakataong ito, bago tayo tuluyan pumunta sa ating topic, meron po muna akong babatiin sa ating mga taga-subaybay. Shout out din sa ating mga friends dyan, yung mga bago nating nagiging kaibigan, sa mga live streaming ng ating mga vlogger, na si Jake Magnus, na AR, Darius TV, Chris Ulo at Jake Ibarra, mga legit uppercuts at legit EVJ Defender yung mga yan, okay? Ngayon din kay Ma'am Glenda Dianito, Manuel Ponce, Nathaniel Bonzon, Eva Fernandez, and Joara Gade. Ganon din sila kay Ma'am Tri, Kamandag, at yung mga iba pang mga kasama natin dyan sa mga iba't ibang mga LS, kay Rita Misi. Yan, okay po ba kayo? So, ngayon, yung iba na susunod natin, isi-shoutout natin silang lahat. Kaya, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po mabuhay tayo hanggang gusto natin. Ang tatalakayin natin ngayon tungkol dito sa... Hindi kasi tatatandaan niyo yung nakaraan na yung tungkol kay, mainit-init pa nga ito yung vlog ni OG Diaz. Ngayon lang, doon sa mga, yung nga, nakikita natin, nababasa natin sa mga social media, sa mga comments, ganyan, na naiinis sila kay OG. Kasi nga, doon sa nangyari na bakit niya pa in-interview, tagal-tagal na nung panahon na yon, andad na pala sila. Tapos, kesyo lang matandaan ngayon si Mama Dari Ramirez, na kung meron daw siyang pinirmahan. Ngayon, meron akong na-search na isang vlogger din na attorney. Yan ang kanyang YouTube channel ay Buena Law and Beyond. Siguro kilala nyo na siya, no? Si attorney Rene Bueno. Yan, di ba? So, at least ito, legit na lawyer. So, ipinaliwanag dito sa kanyang YouTube channel, na ipakikita ko sa inyo para maliwanagan din at siguro sana mapanood nila OG, mapanood nila Ma'am Daria at ni Boss Joey na alam nila kung ano talaga yung legal. Yan, lalo yung mga bylaws na legalities. So ngayon ay papasilit namin sa inyo yung mga kaprasong clippings doon sa video. Yun naman ang nagmamay-ari doon ay si Attorney Rene Bueno. So, huminam ako ng konti dun sa kanyang video. Kaya kung pwede niyo siyang i-share. Ipapanood ko sa inyo yung tungkol dun sa kung kailangan ba ng pirma, kailangan ba hindi na pirmahan. So, malalaman natin ngayon kung yung procedure para dun sa annulment. Panoorin po natin. So, bilang kasagutan sa mga katanungan na yan, umpisahan po natin ang pagpapaliwanag ayon sa existing rules and regulations ng ating Korte Suprema. Okay, sa mga circular na inisyu ng ating Korte Suprema, sinasabi dito na ipinagbabawal o dinidisallow yung pagpirma ng defendant spouse sa mga pleadings na dapat isumite sa hukuman. Bakit kanyo? Sapagkat kapag ikaw ay pinapirma, may possibility na nagkaroon ng collusion. Yung collusion sa legal parlance, ang ibig pong sabihin niyan sa ordinaryang lengguwahe, sa buwatan. At pakikipag-ugnayan upang mapawalang bisa ang inyong kasal. Yan po ay dinidiscourage ng ating batas. Kung ikaw ay papipirmahin, definitely the court will suspect you to having a collusion with the petitioner of the annulment of your marriage. Kapag ganyan, siyempre, obligado ang ating huwes or hukuman to give directive to the prosecuting attorney
or to the fiscal to conduct a collusion investigation pursuant to Article 48 of the Family Code of the Philippines. Ang sabi dito sa ilalim ng Artikulo 48 ng ating Family Code, in all cases of annulment of marriage, declaration of nullity, or petition for legal separation, if one of the parties or the parties are suspected of having a collusion, then the judge handling the case is under obligation to call the attention of the prosecuting attorney or the fiscal and conduct the collusion investigation para maiwasan itong mga sabwatan, mga pakikipag-ugnayan sa mag-asawang gustong ipawalang bisa ang kanilang kasal. At ito ay further explained by the Supreme Court in the case of Ancheta versus Ancheta, decided by the Supreme Court on March 3, if I am not mistaken, March 3, 2003. Diyan ipinaliwanag ng ating Korte Suprema na hindi dapat hindi na kailangang pumirma ang defendant spouse at hanggat maaari huwag kayong mag-uusap na may kinalaman sa pagsasampa ng petition for the annulment of your marriage or for the petition for the declaration of your nullity of marriage or even legal separation. Balikan natin yung issue, no, tungkol sa isang veteranang actress na ikinasal noong araw pa prior to 1988 or the effectivity of the Family Code. No, sinasabi niya na hindi daw siya pumirma sa kahit anumang dokumento, no, bilang suporta or part of the pleadings na isinumite sa hukuman. Wala daw siyang pinirmahan, no, kaya hindi niya alam kung wala na bang bisa ang kanilang kasal at minsan nga daw hindi niya matanggal yung apelyido ng kanyang asawa kapag pumapasok siya sa mga different organizations sapagkat hindi naman daw siya sigurado kung wala ng bisa yung kasal sapagkat wala siyang kopya noong desisyon ng hukuman regarding the annulment of her marriage at wala nga daw siyang pinirmahan. So, straight to the point, kapag kayo ay dependent spouse at hindi nyo alam kung nagkaroon ng desisyon kasi hindi ka binigyan ng kopya ng abogado niya or hindi ka binigyan ng kopya ng iyong dating asawa or yung abogado nagkamali na ipadala sa maling address yung desisyon regarding the declaration of nullity of your marriage or annulment of your marriage, ang dapat mo pong gawin ay pumunta ka sa local civil registrar kung saan nakarehistro ang iyong dating kasal sapagkat obligado yan, no? After the entry of judgment, magiging pinaling desisyon ng hukuman, yan ay dapat ipadala sa local civil registrar yung desisyon at yan ay dapat marehistro doon. Kapag narehistro na doon ang annulment of your marriage or declaration of nullity of your marriage or legal separation, yan ay dadalhin sa ating National Census Office, yung Census Statistics Office, no? At doon ay lalagyan niya ng rehistro na. At para kung sakasakaling kayo ay magre-request ng kopya, ito ay available anytime. At yan ay ibibigay sa inyo, lalong-lalo na kung kayo ay one of the parties to the decree of annulment of your marriage. Kaya huwag kayong mag-aalala na wala kang kopya. Well, pwedeng wag mo nang istorbohin yung dati mong asawa, pumunta ka na lamang doon sa opisina ng local civil registrar at doon ay ikaw ay mag-request within 3 days yan po. Ayon sa ating batas, yan po ay ibibigay dapat sa inyo ng sino mang staff kung saan kayo ay humiling na bigyan ng kopya ng desisyon ng ating hukuman sa annulment of your marriage. No? So, yan po ating paliwanag na may kaugnayan dito sa isang panayam na isinagawa ng isang popular na YouTube vlogger, TV host, actor, comedian, at talent manager na din dito sa isang veteranang actress na ikinasal noong araw sa isang napakasikat na komedyante, TV host, composer, writer, singer na rin
Yan! Magaling talaga ni Attorney Rene Bueno. Thank you po sa video ninyo. Credit po sa kanya yan. Siguro naman, doon sa explanation niya na kung anong ang mga karapatan. Ngayon sa atin naman na mga, kasi alam naman natin na dito sa atin, walang divorce, di ba? May nagpapa-annul pero talagang gumagastos talaga sila ng mahal. Kasi kung di na nga naman na kayo magkasundo, di ba? Kung talagang wala nang nagagawa, ba't pa kayo magsasama? Lalo na nung sinabi ni Ma'am Daria na masyado pa kasi silang bata. Okay? Kung halimbawa, kahit na kung sino na yung nauna na nagkaanak o nung nagkahiwalay kayo, nagkaroon na siya ng ibang anak, pamilya, ganun din si Boss Joey. Actually, hindi naman sila agad nagpakasal. Siguro nga, inantay nilang ma-annul bago sila nagpakasal ni Ma'am Eileen. Di ba? So, tatlo na yung anak nila bago pa sila nagpakasal. So, may proseso kasi yun para pagdating sa batas, walang madidemanda, at pati yung mga bata, hindi maapektuhan. Di ba? Bumangon na lang ngayon yan. Siguro may nagsasabi rito, kaya daw ginawa daw yun for the views, para kumita. Nasa kanila na po yun. Siyempre, ang tao manonood dyan. Lalo tayo, puro tayo mga marites. So, di ba? Kaya mga marites, kailangan alam ang latest! O, diba? So, ayun, naintindihan naman siguro natin yung paliwanag ni Attorney at sana yung mga gustong sumira dyan kay Boss Joey, sorry na lang po. Kami, ipagtatanggol namin kami mga TVJ defenders kung ano lang yung tama. Ngayon, kung merong foul doon, kung may mali, may batas naman eh. Diba? O, di managot sa batas. Kung tama naman yung ginawa, saan ang pinagpuputok ng butsi nyo? O, diba? Ngayon, sa amin naman, ipinapaliwa yung sariling opinion namin at reaksyon dun sa mga lumalabas ngayon, ang mga Pilipino naman, madali na makalimot yan Sa 2-3 araw hanggang 1 linggo. Basta tama yung nangyari at wala silang nalabag, makakalimutan din yan. Tapos yung kalkal na naman ng ibang, nangangalkal na naman ng iba. Kung meron makakalkal na sa ikagaganda, okay lang yun. Pero yung para naman for the views, sabi, bahala kayo dyan. Diba? So, ayun, sana maliwanag sa atin lahat, yung mga paliwanag sa atin. At kung hindi talaga kayo nagkakasundo, pwede naman kayong soli mo sa nanay niya yung asawa mo. Tapos yung sabi sa soli mo na rin sa nanay mo. Tapos ang problema doon, hindi maisoli kasi yung nanay na, mga nanay nila deads na daw. Totoo lang kasi mas maganda talaga merong magandang pamilya, buo yung pamilya. May mag-asawa, pakikialaman pa ba natin kung ano yung napag-usapan nila? O, diba? So, sa kanila na lang yun. So, be happy na lang sila. Masaya siya sa buhay niya na mag-isa. Kasi yun siya. Tapos si Boss Joey, meron din siyang sariling pamilya na kasal na rin sila. Pero nag-live-in muna sila kasi nga doon sa inaantay nila na resulta siguro ng annulment, di ba? Di natin alam, yun yung siguro yun. Kasi, siyempre maglalaro sa isip natin yun. Pero sa kabuuan, masaya yung buhay nila kasi may kanya-kanya na sila pamilya. Yung mga anak naman nila, Boss Joey, at anak din ni Ma'am Daria, may kanya-kanyang buhay na din. Tama? Pinapalakpakan yun. Okay, thank you po, sir, or Attorney Rene Bueno, sa inyong paliwanag sa amin at sana namulat ang utak ng mga malalabo na naintindihan nila kung ano yung mga batas. Diba po? Okay po. Thank you very much po. Hanggang doon na lang po ako maipaglilingkod sa inyo at sana sa susunod po yung mga hindi pa po nagsusubscribe at nadaan to sa wall ninyo, ay malaking bagay po para sa akin ang mag-subscribe po kayo para kung ano-ano man po ang mga latest o gusto namin i-share sa inyo, lalo na yung aming mga experiences sa buhay, ay isa din po kayo sa unang makakaalam at para sa aming mga ibabalita sa inyo. Okay po, maraming salamat po. Don't forget to subscribe, share na rin po and comments po kung ano po yung inyong masasabi sa vlog ko na ito. Bye! This is your Ma'am Travel Eats TV.